Excited na umuwi si Elena. May hawak na bote ng red wine at isang inihaw na pabo. Kompleto para sa anibersaryong akala niya ay espesyal. 6 na taon ng pagsasama. 6 na taon ng paniniwala na tapat ang lalaking pinakasalan niya. Ngunit bago pa man maibaba ang dala, narinig niya ang boses ng biyanan at bayaw mula sa kwarto. Hindi pwedeng mapabayaan ang bunso ni Rafael, sabi ng biyanan. Parang karaniwang usapan lang. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elena. Maagang natapos ang meeting ni Elena noong hapon na iyon. Isang pambihirang pangyayari. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, may kakaibang gaan sa dibdib niya. 6 na taon. 6 na taon mula nang pumirma sila sa munting simbahan sa probinsya nang mangako si Rafael na siya lang habang buhay. Ngayong araw na to, pakiramdam niya ay karapat dapat ipagdiwang ang lahat ng tiniis, lahat ng pinagsamahan. Dumaan siya sa paborito niyang deli. Maingat niyang pinili ang pinakamalaking baked turkey. Yung may makintab na balat at amoy pa lang ay parang Pasko na. Kumuha rin siya ng isang bote ng puting alak. Hindi masyadong matapang dahil alam niyang hindi iyon trip ni Rafael, pero sapat para sa isang tahimik na gabi. Habang nakapila sa cashier, napangiti siya sa sarili. Magugulat siya, naisip na Elena. Sa wakas, may oras kami. Pagdating sa bahay, maingat niyang isinara ang gate. Tahimik, masyadong tahimik. Walang tunog ng TV, walang halakaka ni Milo, wala ring yabag ni Alma na karaniwang nasa sala sa oras na yon. Saglit siyang napatigil. Tiningnan niya ang relo. 5:00 pa lang ng hapon. Dapat ay nagmemeryenda pa ang lahat. Bitbit ang kahon ng turkey at ang bote ng alak. Dahan-dahan siyang pumasok. Humalimuyak ang bango ng niluto niyang regalo sa buong sala. Ngunit bago pa man niya maibaba ang dala sa mesa, may narinig siyang mahinang bulungan mula sa kwarto sa dulo ng hallway. Huminto ang mga paa niya. Boses iyon ni Alma, ang biyanan niyang 6 na taon niya nang kasama sa iisang bubong. Sanay na si Elena sa tono nitong palautos. Palaging may puna, palaging may masasabi. Ngunit ngayon, kakaiba ang lambot ng boses nito. May kasamang pag-aalala. At may isa pang boses, ang bayaw niya. Hindi pwedeng mapabayaan ang bunso ni Rafael, sabi ni Alma at parang karaniwang usapan lang. Parang nag-uusap tungkol sa ulam o bayarin sa kuryente. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok na Elena. Bunso? Bunso ni Rafael? Nabitawan niya ang hawak na kahon. Isang mahinang thud ang umalingaw-ngaw sa sahig. Kasunod ang tunog ng bahagyang nabaling styrofoam. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa nahulog na turkey. Parang iyon ang kasalanan ng lahat. Gusto niyang yumuko at pulutin iyon. Gusto niyang magkunwaring wala siyang narinig. Ngunit nanigas ang katawan niya. May tuition pa yon, dugtong ng bayaw. Hindi biro ang private school ngayon. Alam ko, sagot ni Alma. Pero ano bang magagawa natin? Anak din naman yun. Dugo iyon ni Rafael. Parang may sumabog naman sa loob ng ulo ni Elena. Anak, tuition, private school. Mga salitang hindi dapat nagtatagpo sa isang bahay na akala niya ay kanya. Humakbang siya palapit sa pader. Pinilit kontrole ng hininga. Ayaw niyang marinig ang sarili niyang paghinga. Ayaw niyang malaman nilang may tao sa labas ng pintuan. Si Elena? Tanong ng bayaw na bahagyang nag-aalinlangan. Hindi niya kailangang malaman. Mabilis na sagot ni Alma. Hanggat maayos ang bahay na to, tahimik ang bata. At buong pamilya. Walang dahilan para guluhin siya. Buong pamilya? Ako bang tinutukoy mo? Napakapit si Elena sa dingding. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Sa 6 na taon ni minsan, hindi niya inisip na may hindi siya alam. Akala niya, ang katahimikan sa bahay ay normal.
Akala niya ang pagiging malamig ni Alma ay dahil lang hindi siya sapat. Akala niya ang overtime ni Rafael ay trabaho lang. Ngayon, parang isa-isa iyong binabakla sa harap niya. Basta, siguraduhin mong padadalhan siya ni Rafael ngayong buwan. Patuloy ni Alma. Ayokong maramdaman ng bata na iniwan siya. Tahimik si Elena. Walang luha. Wala pang luha. Para siyang estatwang naiwan sa maling eksena ng pelikula. Yung wala siyang script. Yung walang cue kung kailan gagalaw. Sa isip niya, mabilis na umikot ang mga tanong. Ilang taon na? Nasaan? Sino ang nanay? Kailan nagsimula? Ngunit may mas masakit na tanong na paulit-ulit na bumabalik. Lahat ba sila? Alam? Bumalik siya sa sala. Dahan-dahan at parang takot na takot sa sariling anino. Inangat niya ang kahon ng turkey at inilagay sa mesa. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya. Ang bote ng alak ay tumama sa kahoy. Nagbigay ng tunog na parang paalala. Nandito ka pa rin, Elena. Gising ka at hindi to panaginip. Umupo siya sa sofa. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Tumingin siya sa pinto ng kwarto kung saan ang isang buhay na hindi niya alam ay pinasok niya. Sa labas, unti-unting dumilim ang langit. Dumating ang anibersaryong akala niya ay espesyal. Ngunit ang regalong dala niya ay nananatiling malamig sa mesa. Tulad ng katotohanang nagsisimula pa lang niyang maramdaman. At sa gabing yon, habang patuloy ang bulungan sa loob ng kwarto, nananatiling tahimik si Elena sa labas. Nakatayo, nanginginig at gising na gising. Hindi gumalaw si Elena. Para siyang naipit sa pagitan ng sahig at kisame, sa pagitan ng pintig ng dibdib niya at ng mga salitang patuloy na bumabagsak mula sa loob ng kwarto. Pinilit niyang huwag huminga ng malalim. Ayaw niyang marinig nila ang kahit na anong tunog mula sa kanya, kahit ang sarili niyang paghinga. Sa loob ng kwarto, tuloy-tuloy ang usapan. Mas malinaw na ngayon, mas detalyado at mas masakit. Next month na ang enrollment, sabi ng bayaw na parang nagbibilang lang ng grocery. Tumaas na rin raw ang tuition. Wala naman tayong magagawa. Sagot pa ni Alma. Siyempre sasagutin ni Rafael yan, anak niya yun. Parang may humila sa sikmura ni Elena. Dahan-dahan siyang naupo sa armchair sa sala. Mahigpit ang hawak sa armrest. Ramdam niya ang gaspang ng tela sa palad niya. Pero mas ramdam niya ang lamig na gumagapang sa buong katawan niya. Next month? Enrollment? Tuition? Ibig sabihin, hindi ito bago. Hindi ito aksidente. May plano at may schedule. May sistema. Monthly allowance, tuloy pa rin. Dugtong ng bayaw. Buti nga pumayag si Kara na hindi na muna dagdagan. Nanikip ang lalamunan ni Elena. Kara, hindi niya kilala ang pangalan yon. Pero malinaw sa tono ng usapan. Kilalang kilala nila. Alam mo naman yon, tumawa si Alma. Basta sigurado ang padala, tahimik lang siya. Hindi naman mahirap kausap. May kasamang tawa ang huling linya. Isang maikling tawang parang biro lang ang pinag-uusapan. Parang walang taong naloko. Parang walang asawang binabalawala. Parang wala si Elena. Pumikit siya at sa loob ng isip niya, unti-unting nabubuo ang isang larawan. Isang batang pumapasok sa paaralan. May bag, may baon, may tatay na hindi niya kasama sa bahay na to. Isang batang may buhay na suportado ng pera ng lalaking pinakasalan niya. At silang lahat, alam. Hindi rin magtatagal, sabi pa ni Alma. Basta wag lang magdududa si Elena. Binanggit ang pangalan niya na parang isa lang siyang bagay sa bahay. Parang furniture na kalang manatiling nasa lugar. Walang galit sa boses niya. Walang hiya, walang kaba. Normal. Doon siya unang nakaramdam ng kakaibang kirot. Hindi yung galit, hindi pa. Kundi yung pakiramdam na parang tinanggal siya sa sarili niyang buhay nang hindi man lang siya tinanong. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa labas ay may humahagibis na hangin. Gumagalaw ang mga dahon ng halaman sa bakuran. May amoy ng alikabok at kaunting usok mula sa kalsada.
Karaniwang hapon lang sa iisang karaniwang araw. Pero sa loob niya ay may nababasag. Basta, kapag umuwi si Rafael mamaya, huwag kayong kikibo. Sabi ni Alma, ayoko may masabi kayo. Oo naman, sagot ng bayaw niya. Sanay na rin naman na kami. Sanay na. Ibig sabihin, matagal na. Baka mas matagal pa kaysa sa 6 na taon niyang pagiging asawa. Napaupo si Elena sa sahig, likod sa sofa. Mahigpit niyang niyakap ang mga tuhod niya. Hindi pa rin siya umiiyak. Para siyang napuno na. Wala nang lugar ang luha. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis siyang tumayo at nagkunwaring may inaayos sa mesa. Narinig niya ang yabag ni Alma papunta sa kusina. Maaga ka palang umuwi. Malamig na sabi nito. Hindi mo lang tumitingin. Oo, sagot ni Elena at pilit steady ang boses. May okasyon, sana. Sinulyapan lang ng biyanan ng mesa kaunasan ng turkey at alak. Walang reaksyon. Walang tanong. Parang wala lang. Lumipas ang oras na parang mabagal na orasan. Dumilim ang bahay, bumukas ang ilaw sa sala. Amoy ng nilutong ulam ni Alma ang kumalat. Ordinaryong hapunan, walang espesyal. Bandang 8:00 ng gabi narinig ni Elena ang tunog ng gate. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pumasok si Rafael na may dalang maliit na bouquet ng bulaklak. Ngumiti siya agad nang makita si Elena. Happy anniversary! Sabi niya ng masigla. Parang walang mabigat na nangyari sa mundo. Umangat ang mga kamay ni Elena. Tiningnan niya ang mukha ng asawa niya. Malinis, maayos, pamilyar. 6 na taon niyang tinitigan ang mukhang iyon araw-araw. 6 na taon niyang inakala na kilala niya ang lalaking ito. Salamat, sagot niya ng simple at tahimik. Inabot na Rafael ang bulaklak. Naamoy niya ang sariwang bango nito. May halong tamis, may halong artipisyal. Napansin niya kung gaanong kaingat ang pagkakaayos. Parang pinag-isipan. Kanino ka pa nagbibigay nito? Ilang beses mo na bang inabot ang kamay na to sa ibang babae? Pero ngumiti siya. Maliit lang. Sakto lang para hindi mahalata. Pasensya na. Late ako. Traffic kasi. Tumango lamang si Elena. Sa kusina naririnig niyang mahina pero may laman na tawa ni Alma habang naghahain. Parang masaya. Parang panatag. Parang alam niyang buo pa rin ang palabas. Kumain silang 3 sa mesa at walang nagbanggit ng anibersaryo. Walang nagtanong tungkol sa turkey. Walang nagtoast ng alak habang umunguya si Rafael. Tumunog ang cellphone nito at mabilis niyang binaligtad ang phone sa mesa. Napansin naman niyon ni Elena. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, katabi ang lalaking may ngiti at bulaklak, ramdam niya ang bigat ng katotohanang hindi niya na kayang itulak palayo. May pamilya ang mister niya at hindi siya kabilang doon. At ang mas masakit, hindi lang isa ang naglihim. Lahat sila, maliban sa kanya. Mahigpit ang hawak ni Elena sa tangkay ng bulaklak. Ramdam niya ang kaunting tusok sa palad niya, pero mas masakit ang bigat sa dibdib niya. Nakatayo siya sa gitna ng sala, may ngiting pilit, habang si Rafael naman ay nakatingin sa kanya. Umaasang sapat na ang bouquet para maging normal ulit ang gabi. Salamat, ulit niya na mas malinaw na ngayon. Maganda. At iyon ang simula ng pagkukunwari. Inilagay niya ang bulaklak sa lumang vase sa mesa. Yung ginamit lang nila kapag may bisita. Naamoy niya ang halimuyak ng sariwang bulaklak na humalo sa amoy ng nilutong ulam at sa mabigat na hangin ng bahay. Isang bahay na biglang hindi niya kilala. Kain na tayo? Sabi ni Alma mula sa kusina. Tumango naman si Elena. Umupo siya sa mesa. Kumain. Ngumiti paminsan-minsan. Tumawa ng kaunti sa mga kwento ni Rafael tungkol sa trabaho. Tumango kapag may tanong. Para siyang artista sa isang palabas na alam ang script. Kahit hindi niya naman gusto ang ending. Sa bawat subo, parang may buhangin sa bibig niya. Hindi niya malasahan ang pagkain.
Ang naririnig lang niya ay ang sarili niyang tibok ng puso at ang boses ni Alma kanina. Basta, huwag lang magduda si Elena. Pagkatapos kumain, tumayo siya agad. Maliligo lang ako, sabi niya. Okay, sagot ni Rafael, abala sa cellphone. Isinara niya ang pinto ng banyo at saka siya humiga ng malalim. Parang unang beses, buong araw. Binuksan niya ang shower, umagos ang maliit na tubig. Kumalat ang singaw. Unti-unting nabura ang mga tunog sa labas. At doon, sa ilalim ng umaagos na tubig, bumigay ang katawan niya. Hindi siya humagulgol. Walang malakas na hikbi. Tahimik lang. Nakapatong ang noo niya sa malamig na tiles habang ang luha ay humahalo sa tubig. Hindi mo malalaman kung alin ang luha at alin ang shower. Pero ramdam niya ang bigat. Naalala niya ang mga gabing naghihintay siya kay Rafael. Ang mga beses na pinili niyang intindihin ang overtime. Ang mga pagkakataong sinisi niya ang sarili kapag malamig si Alma. Akala niya ay kulang siya. Akala niya may mali sa kanya. Ngayon, alam na niya. Walang mali sa kanya. May mga lihim lang na itinago sa kanya. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib, pero pinilit niyang kontrolin ang paghinga. Ayaw niyang marinig ang kahit na anong tunog sa labas. Ayaw niyang malaman ni Rafael na may nangyayari sa loob ng banyo. Hindi pa. Matagal siyang nanatili roon, hanggang sa kumalma ang katawan niya, hanggang sa manhid na ang mata niya. Hanggang sa handa na ulit siyang magsuot ng maskara. Paglabas niya ay dumiretso siya sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili niya. Maputla ang mukha niya. May bahagyang pamumula ang mata. Basa ang buhok na dumidikit sa balikat niya. Mukha siyang pagod. Hindi yung pagod sa trabaho, kundi yung pagod na matagal nang kinikimkim. Pero sa likod ng pagod, may iba siyang nakita. Gising. Hindi galit. Hindi pa, pero gising. Hindi ako tanga, sabi niya sa sarili. At hindi ako basta-basta. Pinunasan niyang mukha niya at inayos ang buhok. Muling nagsuot ng mahinang ngiti. Yung sanay na siya. Pagbalik niya sa kwarto, nakahiga na si Rafael. Naka-on ang maliit na ilaw sa bedside. May hawak itong phone. Okay ka lang? Tanong na to. Oo, sagot na Elena na diretso ang tingin. Pagod lang. Humiga siya sa gilid ng kama, nakatalikod. Ramdam niya ang kaunting galaw ng kutsyon nang lapitan siya ni Rafael. Isang kamay ang dumapo sa balikat niya. Marahan. Happy anniversary ulit. Bulong nito. Hindi siya sumagot. Sa kisame siya nakatingin. Nakikinig sa mahinang tunog ng electric fan. Naaamoy niya ang pabango ni Rafael. Yung ginagamit nito kapag lalabas. Dati, gusto niya ang amoy na yon. Ngayon, parang may halo na itong hindi niya matukoy. Sa loob ng isip niya, mabilis na gumagalaw ang mga tanong. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagsasalita. Nag-iisip siya. Ilang taon na ang bata? Alam ba talaga ng lahat sa bahay? Hanggang saan ang alam nila? Pero sa halip na sumabog ay pinili niyang huminto. Hindi pa, sabi niya sa sarili. Hindi pa sa ngayon. Hindi siya pwedeng basta magtanong. Hindi siya pwedeng magwala. Alam niyang kapag ginawa niya yon, sila ang magkakaisa. Siya ang magiging hysterical. Siya ang lalabas sa mali. At ayaw niyang mangyari iyon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata niya. Ramdam niya ang bigat ng kama. Ang init ng katawan ni Rafael sa tabi niya. Isang lalaking may ibang buhay na hindi niya alam. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Elena. Hindi siya agad kikilos. Hindi siya agad magsasalita. Magmamasid muna siya. Titignan niya kung paano sila gumalaw. Papakinggan niya ang mga sinasabi at hindi sinasabi. Aalamin niya ang mga butas sa kwento. Dahil kung may tinatago sila sa kanya ng ganitong katagal, may mas marami pa siyang hindi alam. At kapag kumilos siya, sisiguraduhin niyang handa siya. Tahimik ang gabi. Sa labas may dumaan na sasakyan. Sa loob ng kwarto ay may 2 taong magkatabi sa kama.
pero magkaiba na ang mundo. At si Elena sa wakas ay hindi natulog. Nagising si Elena bago pa tumunog ang alarm. Madilim pa ang paligid, tahimik ang bahay. At ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang hilik ni Rafael sa tabi niya. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa bigat ng isip. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi ginagalaw ang kama. Tumingin siya saglit kay Rafael. Payapa ang mukha nito. Parang batang walang iniisip. Parang lalaking walang lihim. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Sa kwarto ni Milo nakabukaka ang anak niya sa kama. Iyakap ang paborito nitong unan. May munting laway sa gilid ng bibig. Napangiti si Elena. Isang totoong ngiti, kahit sandali lang. Anak, bulong niya na marahan. Gising na. Umungol si Milo at nagtalokbong ng kumot. 5 minutes pa. Malambing na reklamo nito. Late ka na. Sagot ni Elena. Pinisel ang paa nito. May quiz ka pa ngayon. Dahan-dahang bumangon si Milo. Kuskos ang mata. Naaamoy ni Elena ang baby soap na ginagamit pa rin niya sa bata. Isang amoy na ligtas, malinis, totoo. Habang inaayos niya ang uniforme ni Milo, bumalik sa isip niya ang sinabi ni Alma. Anak din naman yan. Biglang nanikip ang dibdib niya. Tinignan niya ang anak niya. Paano kung si Milo nasa ganitong sitwasyon? Tinuboy niya ang isip na yon. Hindi ngayon. Sa kusina ay binuksan niya ang ilaw. Kumalat ang liwanag sa malamig na tiles. Amoy kanin na niluto kagabi at bahagyang amoy kape na naiwan sa tasa. Inihanda niya ang almusal. Pritong itlog, hotdog at sinangag. Karaniwan, paulit-ulit. Pero ngayong umaga, bawat galaw niya ay mabigat. Narinig niya ang yabag ni Alma. Bilisan mo. Bungad nito at hindi malang nagsabi ng good morning. Mahuhuli ang bata. Opo, sagot na Elena na diretso lang. Tumayo si Alma sa tabi ng mesa at nakapamewang. Pinagmasdan niya na parang may hinahanap na mali. Walang tingin, walang tanong, puro utos. Yung baon niya wag mong kalimutan. Dagdag nito. Opo, plansyahin mo yung uniform, gusot. Ginawa ni Elena ang lahat ng tahimik. Hindi siya sumagot, hindi siya nag-react. Pero sa loob niya, may unti-unting nabubuong linya. Isang malinaw na guhit sa pagitan ng dati at ngayon. Dumating si Rafael sa kusina. Naka-white polo, mukhang nagmamadali. Umupo siya sa mesa at kinuha agad ang cellphone. Tapos nag-scroll. Tapos type. Tapos ngiti. Yung maliit na ngiting hindi para sa kanya. Elena, sabi nitong hindi tumitingin. May meeting ako mamaya. Baka gabihin na naman. Tumango lang siya. Hindi niya na tinanong kung saan. Hindi niya tinanong kung anong oras. Napansin niya lang kung paano nito hawakan ng phone. Nakatalikod sa kanya. Parang may tinatago. Kumain silang tatlo sa mesa. Si Milo ay masiglang nagkakwento tungkol sa quiz niya. Si Elena naman ay nakikinig. Tumatango. Sumasagot paminsan-minsan. Si Rafael, abala sa cellphone. Papa, tawag ni Milo. Makinig ka. Sandali lang anak, sagot ni Rafael at hindi pa rin tumitingin. Napansin ni Elena ang mabilis sa sulyap ni Alma kay Rafael. Isang tingin na may laman. Isang tingin na parang paalala. At doon niya naramdaman iyon ng buo. Ang pakiramdam na siya ang dayo sa sariling bahay. Lahat sila ay may alam. Lahat sila ay may parte sa katahimikan. Siya lang naiwan sa dilim. Pagkatapos mag-almusal, hinatid niya si Milo sa gate. Mahigpit niyang niyakap ang anak niya. Ingat ka, sabi niya. I love you, Mama, sagot ni Milo nang ngumiti. Napapikat siya sandali. Para sa'yo, sabi niya sa sarili. Para sa'yo to. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nakita niya si Alma na nag-aayos ng mesa. Tahimik lang. Walang salubong, walang tanong. Elena, tawag ni Rafael mula sa pinto. Aalis na ako. Okay, sagot niya. Lumabas naman si Rafael. Isang saglit na katahimikan ang naiwan. Narinig niya ang pagsara ng gate.
ang pag-andar ng kotse at biglang parang bumagsak ang bigat ng bahay sa balikat niya. Umupo siya sa silya. Tiningnan ng mesa, 3 plato, 3 tasa, isang pamilya sa mata ng iba, isang kasinungalingan sa mata niya. Huminga siya ng malalim. Hindi na ito pakaramdam lang, hindi na hinala. May malinaw ng pattern, mga tingin, mga katahimikan, mga salitang hindi sinasabi. Sa umagang iyon, malinaw na malinaw kay Elena, hindi siya nag-iisa sa bahay na to at hindi rin siya kasama sa mga lihim. At habang naglilinis siya ng mesa, habang pinupunasan ang mga mumo ng tinapay, isang bagay ang sigurado siya. Hindi na siya ang babaeng walang alam at hindi na siya mananatiling ganoon. Mainit ang sikat ng araw nang lumabas si Elena sa garahe. Tahimik ang bahay, wala na si Alma at lumabas daw saglit. Si Milo naman ay nasa eskwela at si Rafael, tulad ng sabi niya, ay nasa opisina. Ito ang mga sandaling dati ginamit ni Elena para magpahinga, para huminga. Ngayon, ito ang mga sandaling ginamit niya para mag-isip. Kinuha niya ang timba, basahan at sabon. Matagal niya nang hindi nililinis ang kotse. Karaniwan, si Rafael ang gumagawa niyon tuwing weekend. Pero ngayon, may pakiramdam siyang may dapat siyang makita. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat. Pumasok ang init ng araw sa loob ng sasakyan. Amoy leather. Halong lumang air freshener na vanilla. Isang amoy na pamilyar. Amoy ng mga lakad nila bilang pamilya. Sinimulan niyang punasan ng dashboard. Mabagal, maingat. Parang ayaw niyang may makaligtaan. Pagdating niya sa passenger seat, napahinto ang kamay niya. May isang bagay sa gilid ng upuan. Isang sunglasses. Hindi niya agad yon hinawakan. Tinitigan niya muna. Mahaba ang frame, medyo malaki. May bahagyang gold sa gilid. Kulay dark brown. Hindi itim. Hindi rin light. Isang estilo na alam niyang hindi niya kailanman isusuot. Hindi siya mahilig sa ganitong klase ng salamin. Simple lang siya. Itim, maliit, walang arte. Ito, hindi kanya. Dahan-dahan niyang dinampot ang sunglasses. Malinis, walang gasgas. Halatang bago. Naaamoy niya ang bahagyang halimuyak ng pabango. Hindi yung gamit na Rafael at lalong hindi kanya. Nanikip ang dibdib niya. Hindi na ito pakaramdam. Hindi na rin hinala. May pisikal na ebidensya na siya. Umupo siya sa passenger seat, hawak ang salamin. Tumingin siya sa loob ng kotse, sa mga bakas ng buhangin sa sahig, sa bahagyang mantsa ng lipstick sa gilid ng cup holder. Halos hindi mo naman mapapansin kung hindi ka naghahanap. Ilang beses na bang may umupo dito? Ilang beses na bang may ibang babaeng sumakay sa kotse na to? Napaangat siya sa paghinga nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Rafael. Tinitigan niya ang screen bago sagutin. Parang may ilang segundo siyang nag-isip kung handa na ba siyang magsalita. Hello? Sagot niya na kalmado. Elena, sabi na Rafael. May overtime ako mamaya. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Parang normal lang. Parang araw-araw lang niyang sinasabi yon. Oo, sige. Wala siyang tinanong. Wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa sunglasses sa kamay niya habang kausap ang asawa niya. Sabihin mo kay mama na late ako. Dagdag na Rafael. Oo, ulit niya. Napatay ang tawag. Nanatili siya nakaupo sa loob ng kotse. Tahimik, ramdam niya ang init sa balat niya. Pero mas ramdam niya ang lamig na gumapang sa sikmura niya. Overtime? Saang opisina? O kaninong bahay kaya? Isinara niya ang pinto ng kotse at pumasok sa bahay. Umakyat siya sa kwarto nila. Binuksan ang bag niya at ang maliit na pouch. Yung ginagamit niya para sa mga resibo at coins. Doon niya nilagay ang sunglasses. Maingat na parang ebidensya sa isang kaso na hindi pa niya kayang harapin. Isinara niya ang zipper at ibinalik sa bag. Pagbaba niya sa sala, tumingin siya sa paligid. Pareho pa rin ang itsura ng bahay. Pareho pa rin ang mga gamit. Pareho pa rin ang katahimikan. Pero siya hindi na. Umupo siya sa sofa. Pumikit sandali. Huminga ng malalim.
Hindi siya nagalit. Hindi pa. Hindi rin siya umiyak. Parang may parte ng sarili niya na nagsasabing, tama na ang emosyon. Oras na para mag-isip. Alam niyang hindi niya pwedeng ilabas agad ang sunglasses. Kapag ginawa niya yon, may paliwanag na ihahanda si Rafael. May depensang ihahain si Alma at muli siya ang magiging OA. Ayaw niyang bigyan sila ng pagkakataon. Gusto niyang makita kung hanggang saan aabot ang kasinungalingan. Bandang hapon, bumalik si Alma. Nilinis mo ang kotse? Tanong nito, hindi tumitingin. Oo, sagot ni Elena. Hindi mo ba nakita? Huminto si Alma. Saglit lang, pero napansin iyon ni Elena. Nakita ang alin? Tanong niya at diretso ang tingin. Wala. Mabilis sa sagot ng biyanan. Wala yon. Doon na tuluyang kumunot ang loob ni Elena. Mukhang alam niya. Alam mo talaga. Kinagabihan, tahimik ang bahay at wala si Rafael. Umupo si Elena sa kama. Hawak ang bag niya. Binuksan niya ang pouch at maling inilabas ang sunglasses. Sa ilalim ng ilaw, mas malinaw ang detalye. Mamahalin. Hindi basta-basta ang binili. Parang regalo. Parang bagay na inaalagaan. Hindi niya sinuot. Hindi niya kinailangan. Isinara niya ulit ang pouch at inilapag sa tabi ng bag. Sa gabing iyon, may isang bagay na malinaw kay Elena. Hindi na lang lihim ang inahabol niya. May mga bakas na siyang nasusundan. At ang sunglasses na yon, maliit man, ay simula ng katotohanang hindi niya na kayang iwasan. Hindi niya inaasahan na may makikita siyang kakaiba. Hindi rin niya inaasahan na may mapapatunayan. Gusto lang niyang makita kung totoo ba ang sinabi ni Rafael. Kung talaga bang nasa opisina ito kapag sinasabing may overtime. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng ingay ng Ortigas. Busina ng sasakyan, yabag ng mga taong nagmamadali. Amoy ng usok at kape mula sa mga cafe sa gilid ng kalsada. Tumayo siya saglit sa harap ng gusali kung saan nagtatrabaho si Rafael. Matangkad, salamin ang harapan. Profesional, mukhang ligtas. Pumasok siya. Malamig ang hangin sa loob. Amoy aircon at floor wax. May ilang empleyadong dumadaan. May hawak na ID. May bitbit na laptop. Parang normal sa opisina. Parang walang tinatagong lihim. Lumapit siya sa reception desk. Good afternoon, sabi niya na magalang. Nandito po ba si Rafael Cruz? Napatingin ng receptionist sa computer. Tumigil ang daliri nito sa keyboard. May ilang segundong katahimikan, mahaba para kay Elena. Sandali lang po, sabi ng receptionist. Nag-type ito, tumingin ulit sa screen. Tumingin kay Elena. Tapos, muling bumalik sa screen. Umalis na po siya. Sagot nito sa wakas. Napakunot naman ng noo ni Elena. Umalis? Opo, sagot ng receptionist at bahagyang nag-alinlangan. Kanina pa po. Anong oras? Tanong niya na mahinahon pero diretso. Mga bandang 2:00 po. 2:00. Tumingin si Elena sa relo niya. 4:00 na. Sige, salamat, sabi niya at ngumiti naman ang receptionist. Pero halata ang pilit. Hindi pa siya umaalis. May kutob siya. Pwede ko bang makausap ang assistant niya? Tanong niya. Saglit naman na natigilan ng receptionist. Sandali lang po. Tinawag nito ang assistant ni Rafael. Isang babaeng nasa late 20s. Maayos ang bihis, pero halata ang kaba sa mata. Hi, bati ni Elena. Ako po ang asawa ni Rafael. Nag-ibang itsura ng mukha ng assistant. Parang may biglang bumagsak sa balikat niya. Opo, sagot nito. Ma'am? Umalis na raw siya? Tanong ni Elena. Opo, sagot ng assistant. Mabilis. Masyadong mabilis. May meeting ba siya sa labas? Dagdag pa ni Elena. Saglit na natahimik ang assistant. Tumingin ito sa receptionist. Tapos, bumalik kay Elena. May inasikaso lang po. Sagot nito. Personal. Personal. Isang salita na parang sinadya para tapusin ang usapan. Tumango si Elena. Okay.
Pero hindi siya umalis kaagad. Tiningnan niya ang mukha ng assistant. Ang panginginig ng kamay, ang bahagyang pag-iwas ng tingin, mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Ngayon, malinaw na malinaw. "Salamat," sabi niya sa wakas. Habang naglalakad palabas ang opisina, ramdam niya ang bigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa selos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa malinaw na katotohanan. Hindi lang sa bahay may lihim, may mga taong tumutulong. Sa labas ng gusali huminto siya saglit. Umupo sa isang bench. Dumaan ang mga tao sa harap niya at may nagmamadali, may tumatawa. May kumakausap sa phone. Normal ang mundo. Pero para sa kanya ay parang may nabunot na piraso ng lupa sa ilalim ng paa niya. Alam nila, bulong ng isip niya. Hindi lamang si Alma. Hindi lang ang bayaw, pati dito. Hindi niya sinisi ang assistant. Hindi rin ang receptionist. Alam niyang may mas malaki pa sa kanila. Isang lalaking marunong magtago at isang pamilyang handang magsinungaling para protektahan siya. Huminga siya ng malalim. Naamoy niya ang usok ng sasakyan, ang pabango ng babaeng dumaan sa tabi niya, ang init ng araw na tumama sa balat niya. Totoo ang lahat. Hindi siya nag-imbento. Tumayo siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat pero matatag. Sa loob ng bus pauwi, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga gusali, ang mga karatola, ang mga taong hindi niya kilala. At bigla niyang naisip, ilang beses na bang dumaan si Rafael dito na hindi siya kasama? Ilang beses na bang nagsinungaling ng ganitong kadali? Pagdating niya sa bahay, tahimik pa rin. Umupo siya sa sala. Binuksan niya ang bag niya at hinawakan ng maliit na pouch kung saan naroon ang sunglasses. "Hindi ako nagkakamali," sabi niya sa sarili. Sa araw na yon, may isang bagay na tuluyan ng malinaw kay Elena. Hindi siya nag-iisa sa laban na to. Pero mas lalong hindi siya nag-iisa sa panlilin lang. At kung may kasabwat sa labas ng bahay, mas kailangan niyang maging maingat. Dahil ang laban na to, hindi lang basta pagtataksil. Isa itong sistemang matagal nang binuo. At siya ang huling pinagsabihan. Tahimik na ang buong bahay nang dumating si Rafael. 12:00 na ng hating gabi. Patay ng ilaw sa sala. Sa kusina ay tanging maliit na ilaw na lang sa ibabaw ng lababo ang bukas. Naiwan si Elena. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Gising pa rin. Kahit matagal niya nang pinikit ang mga mata niya kanina. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Ang mahinang kalansing ng susi. Ang mabagal na pagbubukas ng pinto. Amoy alak ang unang pumasok sa loob ng kwarto. Hindi malakas. Hindi yung tipong lasing na. Pero sapat para mapansin. Lalo na sa malamig na hangin ng gabi at isang pabangong hindi niya kailanman ginamit. Matamis, may kaunting floral, hindi masangsang, pero hindi rin pamilyar. Pumasok si Rafael sa kwarto. Maingat ang kilos, parang ayaw siyang magising. Inilapag nito ang bag sa sahig. Umupo sa gilid ng kama. Saglit na katahimikan. "Gising ka pa?" Tanong nito na mahina ang boses. "Oo," sagot na Elena na hindi lumilingon. "Naglalaba pa ako kanina." Tumango si Rafael kahit hindi siya nakikita. Tumayo ito at pumasok sa banyo. Narinig niya ang pagbukas ng gripo, ang pagbuhos ng tubig sa lababo. Ilang segundo lang, lumabas ulit si Rafael at dumiretso sa kama. Pagkahiga nito ay ramdam ni Elena ang bigat ng katawan sa kutsyon. Ramdam niya ang init. Ramdam niya ang presensya ng lalaking dati niyang hinahanap kapag gabi. Ngayon, iba na. Humiga siya ng nakatalikod. Nakatingin sa madilim na kisame. Tila mas mabigat ang hangin sa kwarto. Masikip at parang kulang sa oxygen. "Pagod ka ba?" tanong ni Rafael. "Oo," sagot niya agad. Hindi siya nagsinungaling. Pagod na pagod siya. Sa isip, sa dibdib, sa buong pagkatao. Maya-maya ay naramdaman niya ang paglapit na Rafael. Isang brasong nag-abot sa bewang niya. Isang yakap na dati ay natural lang. Nanigas ang katawan ni Elena. Hindi niya sinasadya, automatic.
parang may pader na biglang umangat sa loob niya. Napahinto ang kamay ni Rafael. Okay ka lang? Tanong nito at may bahid ng pagtataka. Antok lang. Sagot na Elena at pilit, steady. Pagod talaga. Tinanggal ni Rafael ang braso niya. Bumalik sa dating distansya sa pagitan nila. Isang distansya ngayon lang niya napansin kung gaanong kalayo. Hindi na siya umimik, hindi rin siya gumalaw. Ilang minuto ang lumipas bago narinig niya ang mabagal na paghinga ni Rafael. Tulog na. Si Elena, gising pa rin. Maya-maya bumangon siya, tahimik, dahan-dahan. Kinuha niya ang damit na suot ni Rafael. Ang polo na inilapag nito sa upuan. Dinala niya iyon sa laundry area. Binuksan niya ang ilaw. Tumama ang diwanag sa puting tiles. Tahimik ang buong bahay. Amoy sabon at lumang tubig ang paligid. Isang pamilyar na espasyo. Dito siya madalas mag-isip. Inilapit niya ang polo sa ilong niya. At doon, malinaw na malinaw. Hindi lang alak, may pabango. Matamis. Babae. Hindi ito ang pabango ni Rafael. Hindi rin ito ang amoy ng opisina. Hindi rin ito ang amoy ng bar lang. May halo itong lambing. Yung amoy na kumakapit kapag may lumalapit ng sobra. Napaupo si Elena sa maliit na bangko. Hawak ang polo, nakapikit. Hindi siya umiyak. Mas masakit pala kapag wala ka ng luha. Naalala niya ang sunglasses, ang receptionist, ang assistant, ang overtime, ang tuition, ang bata. Lahat nagsama-sama. Ilang beses mo na bang sinuot ang damit na to pagkatapos mong yakapin siya? Ilang beses mo na bang umuwi sa akin na may amoy ng ibang babae? Pinisil niya ang polo sa kamay niya. Parang gusto niya itong pigain hanggang mawala ang amoy. Pero alam niyang kahit na anong gawin niya, mananatili iyon. Katulad ng katotohanan. Iniligay niya ang damit sa washing machine. Binuhusan ng sabon. Isinara ang takip. Pinindot ang start. Habang umiikot ang makina, parang ganun din ang isip niya. Paikot-ikot. Walang pahinga. Bumalik siya sa kwarto. Humiga ulit sa kama, sa parehong posisyon. Nakatingin sa kisame, hindi siya lumingon kay Rafael. Hindi niya hinanap ang init nito. Hindi niya hinayaang lapitan ulit siya ng isip niya tungkol sa dati. Sa halip ay pinanood niya ang anino ng electric fan na gumagalaw sa kisame. Paulit-ulit, mabagal, nakakabinging tahimik. Sa gabing iyon, natulog siyang nakatalikod sa lalaking asawa niya. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa tampo, kundi dahil may pader sa pagitan nila. Isang pader na binuo ng kasinungalingan, lihim at pabangong hindi kanya. Hanggang umaga nakatingin lang siya sa kisame, gising, tahimik, at mas malinaw na kesa dati. Tahimik ang bahay, hindi yung karaniwang katahimikan na nakasanayan na ni Elena, kundi yung uri ng katahimikan na parang may nakatagong hinihintay. 10:00 pa lang ng umaga nang umalis sina Alma at Milo. Nakita niya mula sa bintana ang pag-alis ng kotse. Si Milo ay masiglang kumakaway, hawak ang maliit na backpack. "Mall lang kami," sabi ni Alma kanina. "May bibilhin lang." Tumango lamang si Elena. Ngumiti kay Milo, nagsara ang gate. Umandar ang kotse. At naiwan siyang mag-isa. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, may espasyo, may oras, may katahimikan rin sa kanya lang. Nagpunta siya sa kusina para maglinis. Inayos ang mesa, pinunasan ang counter. Karaniwan lang ang galaw ng mga kamay niya. Pero ang isip niya ay alerto. Parang may hinahanap, kahit hindi niya alam kung ano. Nang mapansin niyang may natanggal na bahagi ng wallpaper sa gilid ng kusina, naisip niyang ayusin na yon. Kailangan niya ng tape. Tape. Bulong niya sa sarili. Alam niyang may stock si Alma ng mga kung ano-anong gamit. Lahat ay nakaayos sa drawer sa kwarto nito. Ayaw naman niya sanang pumasok doon pero wala naman siyang masamang gagawin. Tape lang. Pumasok siya sa kwarto ni Alma. Amoy menthol at lumang pabangong sumalubong sa kanya. Maayos ang kama.
Walang kalat. Isang kwarto ng babaeng kontrolado ang lahat. Pati ang katahimikan. Binuksan niya ang unang drawer ng cabinet. Mga resibo, lumang ID, susi. Wala. Pangalawang drawer, mga gamot, vitamins, paracetamol, blood pressure meds. Normal lang para sa edad. Pangatlong drawer, napatigil siya. May isang maliit na kahon na kulay puti. May nakasulat na pangalan ng gamot. Hindi niya agad yon binasa. Kinuha niya muna. Halos kalahati pa ang laman. Pagtingin niya sa label, parang may kumurot sa dibdib niya. Isang pangpakapit na gamot. Hindi yan over the counter. Hindi yan basta iniinom. 60 taong gulang na si Alma. Hindi to para sa kanya. Napaupo si Elena sa gilid ng kama. Hawak ang kahon. Ramdam niya ang bigat nito. Kahit maliit lang. Parang may tumama sa likod ng ulo niya. Isang alaala na matagal nang nakabaon. May kaibigan akong may sakit, sabi ni Alma noon. Inabot ko minsan ng gamot. Kawawa naman kasi. Noon ay naniwala siya. Bakit naman hindi? Wala naman siyang dahilan para magduda. Mabait lang daw ang biyanan niya. Matulungin. Pero ngayon, iba na. Tiningnan niya ulit ang kahon. May petsa. May reseta. Regular ang refill. Hindi to pang isang beses lang. Naisip niya. Hindi rin ito pang emerhensya. Tumayo siya at binuksan pa ang ibang drawer. May mga plastic ng bag na may logo ng butika. May mga resibo ng bili. Paulit-ulit. Pare-parehong gamot. Pare-parehong brand. Naramdaman niya ang lamig sa batok niya. Hindi niya hinusgahan agad. Hindi siya nag-assume. Pero hindi rin siya pumikit. Kung hindi kay Alma, kanino to? Lumapit siya sa bintana ng kwarto. Sa labas ay tahimik ang kalsada. May ilang batang naglalaro sa kabilang bahay. May asong tumatahol sa malayo. Normal ang lahat. Pero sa loob ng ulo niya, may bagong peraso na idinagdag sa puzzle. Bumalik siya sa drawer at ibinalik ang gamot sa dati nitong lugar. Maingat at parang hindi siya dapat nahuli kahit wala namang makakakita. Lumabas siya ng kwarto ni Alma at isinara ang pinto. Bumalik siya sa kusina, dala ang tape na hindi niya na naalala kung nakuha ba niya o hindi. Hindi na mahalaga. Umupo siya sa mesa, tinitigan ang dingding. Ang maliit na peraso ng wallpaper na dapat sana'y ayusin, nakalimutan na niya. Ang nasa isip niya, yung kaibigang may sakit. Ilang beses na bang lumabas si Alma para alagaan niyon? Ilang beses na bang umuwi ng gabi? Ilang beses na bang may biniling gamot na hindi naman para sa kanya? At biglang pumasok sa isip niya ang isang masakit na tanong. Kasama ba sa lihim na ito ang bata? Nang bumalik sina Alma at Milo, bandang tanghali, nakaayos na ulit ang lahat. Nasa kusina si Elena, naghahanda ng tanghalian. Amoy sinigang ang bahay. Parang walang nangyari. Ma, may laruan ako. Sigaw ni Milo na masaya. Ngumiti naman si Elena. Tingnan ko mamaya anak. Si Alma ay dumiretso sa kwarto niya. Saglit lang at isang mabilis na tingin. Isang bagay na hindi sana mapapansin kung hindi ka nagbabantay. Pero, nagbabantay si Elena. Kumain silang tatlo. Normal ang usapan. Walang banggit tungkol sa gamot. Walang banggit tungkol sa ama. Pero sa bawat kilos ni Alma, sa bawat bukas-sara ng drawer, sa bawat paglabas-masok nito sa kwarto, may kahulugan na ngayon. Sa hapon, habang naghuhugas ng pinggan si Elena ay tumingin siya sa sariling refleksyon sa salamin ng cabinet. Hindi na siya yung babaeng basta-basta naniniwala. Hindi na siya yung tahimik lang. May ebidensya na naman siyang hawak. Hindi direkta, pero malinaw. Isang gamot na hindi para sa may-ari ng drawer. Isang kwento na hindi natugma. Isang kaibigan na hindi niya kilala. At sa araw na yon, mas lumalam ang pagkakaintindi ni Elena sa lawak ng kasinungalingan. Hindi lamang si Rafael ang may tinatago. At ang drawer na yon, tahimik, maayos, kontrolado.
ay isa na namang pintuan papunta sa katotohanang ayaw nilang ipakita sa kanya. Tahimik pa rin ang bahay, pero si Elena, hindi na. Maaga pa lang gising na si Elena. Hindi siya nag-almusal, hindi rin siya nag-ayos ng todo. Simpleng damit lang, maong at puting blouse, tsinelas na may kaunting takong. Tumingin siya sa salamin bago lumabas ng bahay. Mukha siyang normal, pero sa loob, may desisyong matagal niya nang pinigilan. Nag-leave siya sa trabaho sa unang pagkakataon nang walang paliwanag. Sumakay siya ng jeep papunta sa isang maliit na internet shop sa likod ng lumang mall. Hindi ito yung sosyal na may aircon at glass walls. Ito yung tahimik, medyo madilim, amoy kape at lumang electronics. Doon nagtatrabaho ang kakilala ng kaibigan niya. Isang IT guy na marunong tumingin sa loob ng mga phone kapag kailangan. Naupo siya sa isang plastic na upuan habang hinihintay ang lalaki. Naririnig niya ang mahinang ugong ng electric fan. May batang naglalaro ng online game sa kanto. May lalaking umuubo sa labas. Normal na araw. Pero para sa kanya, mabigat ang hangin. Ma'am Elena? Tawag ng lalaki. Nasa early 30s. May salamin at bahagyang magulo ang buhok. Oo, sagot niya. Pasok po kayo. Sa loob ng maliit na kwarto ay may mesa, laptop at ilang sirang cellphone. Amoy alikabok at init ng makina. Umupo siya sa harap ng mesa. Kinuha niya ang phone ni Rafael mula sa bag. Ang phone na minsang naiwan sa sala. Sandaling nahawakan niya at bago iyon ibinalik. Eto po, sabi niya. Kaya niyo bang makita ang call logs? Viber. Tumingin ang lalaki sa phone. Tapos ay sa kanya. May consent po ba ng owner? Tumango si Elena. Hindi siya nagsinungaling. Asawa niya ito. Alam niya ang password. Alam niya ang galaw. Okay po, sabi ng lalaki. Sandali lang. Habang nagtatype ito, nakatitig si Elena sa mesa. Pinagmasdan niya ang maliit na gasgas sa kahoy. Ang mancha ng kape, ang tunog ng keyboard. Tik-tik. Parang tibok ng oras. Ilang minuto ang lumipas. Ma'am, tawag ng IT guy. May isang number dito na madalas lumapit siya. Sa screen ay may listahan ng call logs. Pataas, pababa. Mga pangalan ng kaopisina, mga group calls, mga missed calls, at isang numero. Walang pangalan, walang picture, paulit-ulit. Halos araw-araw. Paliwanag ng lalaki. Pare-parehong oras. Bandang hapon hanggang gabi. Minsan maikli, minsan naman mahaba. Nanikip ang dibdib ni Elena. Tiningnan niya ang petsa, Lunes, Martes, Miyerkules. Halos walang palya. Habang nasa trabaho ako, habang nasa bahay ako, habang kasama ko ang anak namin. Pwede niyo pong isulat, sabi ng IT guy. Hindi ko na po pwedeng i-access ang mismong content. Tumango si Elena. Kinuha ang ballpen at maliit na papel. Maingat niyang sinulat ang numero. Isang digit sa isang hinga. Parang bawat numero ay may bigat. Salamat, sabi niya ng mahina. Paglabas niya ng shop, tumama ang araw sa mukha niya. Mainit, maalikabok. Amoy usok ng jeep at pritong isaw sa tabi ng kalsada. Huminga siya ng malalim. Parang ngayon lang ulit. Hindi pa tapos. Pumunta siya sa isang maliit na cafe. Yung tahimik, may libreng wifi. Umupo siya sa sulok. May kape sa harap, pero hindi niya ginalaw. Inilabas niya ang phone niya. Dahan-dahan niyang tinype ang numero sa search bar ng social media. Walang lumabas sa una. Nag-scroll siya, nag-try ulit. Inalis ang dash. Dinagdagan ang country code. May lumabas, isang profile. Naka-private. Pangalan, Cara M. Nanlamig ang kamay niya. Hindi niya kilala ang pangalan yon. Pero parang matagal na tong nakatayo sa gilid ng buhay niya. Naghihintay lang na mapansin. Tinap niya ang profile.
Hindi niya makita ang posts pero may cover photo. Dalawang kamay na magkahawak. Isang singsing na kumikintab sa daliri ng lalaki. Hindi yan kanya. Napaupo siya ng tuwid. Ramdam niya ang pintig ng puso niya sa tenga. Lumapit ang tingin niya sa profile picture. Malabo pero sapat na para makita ang mahabang buhok ng babae. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Gebeth Nobleza from Dubai, Rosalia Alberca from Hong Kong, at Boss Anita from Candelaria, Quezon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito na yun. Sabi ng isip niya. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Nakaramdam siya ng kakaibang linaw. Parang lahat ng peraso ay unti-unting pumapasok sa tamang lugar. Tiningnan niya ulit ang numero, ang oras sa mga tawag, ang mga araw na sinabi ni Rafael na may overtime. Ang mga gabing umuuwi ito ang hating gabi. Nagkatugma. Inalapag niya ang phone, hinigop ang kape. Mapait, mainit, totoo. Sa cafe may tumatawa sa kabilang mesa. May music na mahina. May barista na naglilinis ng counter. Normal ang mundo. Pero sa loob na Elena, may isang pinto na tuluyang bumukas. Hindi na lang yon hinala. Hindi na lang bakas. May pangalan na ang lihim. At sa pangalan na yon, naroon ang sagot sa tanong na matagal niya nang iniiwasan. Tumayo siya at lumabas ng cafe. Sa labas ay humangin ng bahagya. Gumagalaw ang mga dahon ng puno. May amoy ng ulan sa malayo. Itinago niya ang papel na may numero sa wallet niya. Maingat, parang bala na hindi pa niya pwedeng gamitin. Sa araw na yon, natutunan ni Elena ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng katotohanan ay sumisigaw. Minsan, paulit-ulit lang itong tumatawag. Hanggang sa handa ka nang sumagot. Tahimik ang cafe. Mahina ang tugtog. Isang lumang love song na paulit-ulit lamang ang tono. Amoy kape at tinapay ang hangin. May ilang tao sa loob, kanya-kanyang mundo. Si Elena ay nakaupo pa rin sa sulok. Hawak ang cellphone na parang may bigat na lampas sa kaya nitong dalhin. Nakatutok pa rin ang screen sa profile. Cara M. Naka-private, walang posts, walang detalye, walang mukha. Parang sinadyang magtago. Pinindot niya ang cover photo. Lumaki ang larawan sa screen. Dalawang kamay na magkahawak. Malinis ang kuko ng babae. Mahaba ang daliri. May singsing ang lalaking kamay. Simple lamang. Pilak, may gasgas sa gilid. Hindi kanya ang singsing na yon. Nanlamig ang mga daliri ni Elena habang tinititigan niya ang larawan. Parang may humigop ng init sa katawan niya. Dati, kapag may ganitong eksena sa palabas, umiiyak ang babae. Napapasigaw, nagwawala. Siya? Hindi. Hindi pa. Inilapit niya ang phone sa mata niya. Tiningnan ang pulso ng lalaking kamay. At doon siya napahinto. May bracelet. Isang simpleng leather bracelet na may maliit na metal clasp. Kayumanggi ang kulay. Hindi ito basta-basta. Kilala niya yon. Ilang beses niya nang nakita. Ilang beses niya nang hinawakan. Kay Rafael yon. Regalo niya iyon 2 taon na ang nakalipas. Bago ang anibersaryo nila. Naalala pa niya kung paano niya iyon pinili. Kung paano niya sinabi, bagay sa'yo to. Simple lang. At kung paano ngumiti si Rafael habang sinusuot iyon sa harap niya. Ngayon, nasa pulso ng isang lalaking hawak ang kamay ng ibang babae. Hindi na siya huminga ng ilang segundo. Parang may umakyat mula sa tiyan niya hanggang dibdib. Isang init na hindi niya pa nararamdaman noon.
Hindi to luha, hindi to takot. Ito ay galit. Isang malinaw, diretso, tahimik na galit. Hindi lang pala ako naloko. Bulong ng isip niya. Pinagmukha pa akong tanga. Bumalik siya sa profile. Tiningnan ng kaunting detalye na makikita. Ilang mutual friends. Iilan lang. Mga pangalan na hindi niya kilala. Walang kahit anong pahiwatig kung sino man si Cara M. Walang edad, walang trabaho, walang lokasyon. Isang anino. Isang babaeng walang mukha pero may hawak sa buhay niya. Inilapag niya ang phone sa mesa. Nanginginig ang kamay niya. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom. Malamig, walang lasa. Sa labas ng cafe may dumaan na motor. Busina, tawa ng mga estudyante. Normal ang lahat. Pero sa loob niya ay may pumutok. Naaalala niya ang mga gabi na hinihintay niya si Rafael. Ang mga umagang abala ito sa phone. Ang mga bulaklak na inabot sa kanya na parang pampalubag loob. Ang pabangong hindi kanya. Ang sunglasses sa kotse. Ang gamot sa drawer. Lahat nagsasanib-sanib sa iisang mukha. Kahit wala siyang mukha. Cara M. Tumayo siya at lumabas ng cafe. Sa labas ay mas mainit ang araw kesa kanina. Tumama sa balat niya ang init pero hindi siya natinag. Naglakad siya ng diretsyo. Walang malinaw na pupuntahan. Habang naglalakad, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang bracelet. Ang simpleng detalye na yon ang mas sumakit kesa sa lahat. Dahil hindi iyon aksidente. Hindi iyon pwedeng ipaliwanag. Hindi iyon pwedeng ikaila. Hindi mo tinanggal, naisip niya. Ibig sabihin, hindi ka nagtatago kapag kasama mo siya. Huminto siya sa isang pedestrian lane, tumayo, nakatingin sa ilaw trapiko na pula. Parang sinasabihan siyang huminto. Pero ang loob niya, gustong sumabog. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa halip naramdaman niya ang unang malinaw na galit. Yung galit na hindi hysterical, hindi impulsive. Yung galit na may direksyon. Pagdating niya sa bahay, tahimik ulit. Wala si Alma, wala si Milo, wala rin si Rafael. Inilapag niya ang bag niya sa mesa. Umupo sa sofa, kinuha ulit ang phone. Tinignan niya ulit ang cover photo. Hindi na nanginginig ang kamay niya. Tahimik na siya. Masyadong tahimik. So eto ka, sabi niya sa isip. Ito ang babaeng pinili mong itago. Hindi niya minura si Cara. Hindi niya siya sinisisi. Hindi pa. Ang galit niya, malinaw kung kanino. Kay Rafael. At sa mga tao tumulong sa kanya. Inilock niya ang phone. Tumayo, dumiretso sa kwarto. Binuksan ang aparador. Kinuha ang isang maliit na kahon sa likod kung saan niya inilagay ang mahahalagang bagay. Lumang alahas, dokumento at isang extrang bracelet. Kapareho ng suot ni Rafael, pero mas luma. Hinawakan niya iyon saglit. Parang may bigat, parang may alaala. Ibinaba niya ang bracelet at isinara ang kahon. Hindi pa, sabi niya sa sarili. Hindi pa ngayon. Pero malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya basta asawa na naghihinala. Hindi na siya babaeng nagmamasid lang. May pangalan na ang kalaban. May mukha man o wala. At ang galit na nararamdaman niya sa araw na yon, hindi yon mawawala. Hindi yon basta lilipas. Ito ang galit na magpapakilos sa kanya. Hindi na pareho ang mga araw ni Elena. Kung dati gumagalaw siya ng parang naka-autopilot, gising, trabaho, uwi, asikaso. Ngayon, bawat kilos niya ay may kasamang obserbasyon. Hindi halata, hindi lang, tahimik lang. Pero bukas sa mga mata niya sa lahat ng dati niyang binabaliwala. Sa umaga, napansin niya kung paanong palaging nauuna si Rafael sa kusina. Pero hindi kailanman iniiwan ang cellphone sa mesa. Nasa bulsa, nasa kamay, o nakataob sa tabi ng plato. Palaging nakataob. Kapag may message, hindi niya binubuksan sa harap niya. Kapag may tumawag, lumalayo siya. Dati, normal lang yon kay Elena. Ngayon, malinaw na malinaw.
Isang hapon, habang naghahanda siya ng hapunan, napansin niya si Rafael sa sala. Nakaupo sa sofa, may hawak na phone. Mga naka-headset. Nakatawa siya. Yung tawang hindi niya naririnig kapag magkasama sila. Hindi naman nagsiselos si Elena. Hindi rin siya nagre-react. Pinagmasdan niya lang mula sa kusina habang hinihiwa ang sibuyas. May hapde sa mata. Pero hindi dahil sa sibuyas. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging tahimik si Elena. Hindi na siya nagtatanong. Hindi na siya nagrereklamo. Kapag sinasabing may overtime, tumatango na lang siya. Kapag sinabing pagod, siya ang unang nagsasabing magpahinga ka. At doon siya mas lalong naging invisible. Isang gabi matapos patulugan si Milo, bumaba siya para uminom ng tubig. Patay na ang ilaw sa sala. Maliban sa maliit na ilaw malapit sa hagdan. Amoy sabon at bagong laba ang paligid. Tahimik ang bahay, yung tahimik na parang may lihim na naglalakad sa dilim. At doon niya nakita ang cellphone ni Rafael, nasa gitna ng mesa, hindi nakataob. Nakatitig si Elena sa phone na parang may sariling hininga. Lumapit siya, dahan-dahan. Parang takot siyang mag-ingay kahit wala namang tao. Pinulot niya ang phone, hindi ito nakalock. Parang may humawak sa dibdib niya. Ramdam niya ang tibok ng puso niya sa tenga niya. Alam niya ang password. Ilang taon niya na ang alam. Birthday ni Milo, simpleng-simple. Isang pindot lang, isang swipe lang. At bubukas na ang lahat. Umupo siya sa sofa, hawak ang phone. Naka-on ang screen. Nakikita niya ang mga icons, Viber, Messenger, Gallery, lahat. Nandyan, naghihintay. Naaamoy niya ang pabango ni Rafael sa phone. Mahina lang pero pamilyar. Isang amoy na dati nakakagaan ng loob. Ngayon may kasamang bigat. Buksan mo, sabi ng isip niya. Karapatan mo yan. Pero hindi gumalaw ang daliri niya. Ilang segundo siya nakaupo roon. Tahimik, nakatingin sa screen. Sa refleksyon ng sarili niya. Isang babaeng pagod, pero hindi nabulag. At saka niya naintindihan. Kung bubuksan niya yun ngayon, mawawala ang kontrol. Kung bubuksan niya yun ngayon, sasabog siya. O sila. At hindi pa siya handa. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil gusto niyang siguradong sigurado. Inilapag niya ang phone pabalik sa mesa. Maingat at parang hindi niya hinawakan. Huminga siya ng malalim. Tumayo at umakyat sa kwarto. Pagbalik ni Rafael, nakahiga na siya. Nakatalikod, nakapikit. Ramdam niya ang paglapit ng asawa niya sa kama. Ang bigat ng katawan, ang init. Good night. Bulong ni Rafael. Good night. Sagot niya. Hindi niya binuksan ang mga mata. Hindi niya hinarap ang katotohanan. Hindi pa. Pero alam niya, paparating na yon. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Rafael. Mas laging hawak ang phone. Mas madalas na nakataob. At mas mabilis nagbago ng topic kapag tinatanong. At mas lalo lang tahimik si Elena. Tahimik pero nagbabantay. Pinapansin niya ang oras sa mga tawag. Ang araw na madalas lumabas si Rafael. Ang mga oras sa sabay-sabay nawawala ang atensyon ng lahat sa bahay. Hindi siya nagsusulat. Hindi rin siya kumukuha ng litrato. Ang memorya niya, ang sandata niya ngayon. Isang gabi, habang naglalakad sila sa sala, napansin niyang may maliit na gasgas sa likod ng phone ni Rafael. Bago iyon. Hindi niya alam kung bakit pero naaalala niya ang bracelet sa cover photo. Ang kamay na may hawak sa ibang kamay. Hindi mo ako matatakasan. Bulong niya sa isip. Hindi niya alam kung kailan siya kikilos. Hindi pa niya alam kung paano. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi na siya nag-iisa sa dilim. At ang katahimikan niya ngayon, hindi yon kahinaan. Ito ang hudyat ng paparating na katotohanan. Umagang-umaga pa lang may desisyon na si Elena. Hindi to impulsive. Hindi rin galit na biglaan. Parang tahimik na paghinga bago sumisid sa malalim na tubig. Habang naghahanda siya ng almusal, normal ang kilos niya. Nagprito ng itlog, nag-init ng kanin.
Naglagay ng baon ni Milo. Normal sa paningin ng lahat, pero sa loob niya, buo na ang plano. May meeting ako mamaya, sabi niya kay Rafael habang nagkakape ito. Baka gabihin din ako. Tumingin si Rafael saglit. Parang sinukat ang tono niya. Okay, sagot nito. Ingat. Tumango si Elena. Ngumiti. Yung ngiting sanay na siyang isuot. Pagkatapos ihatid si Milo sa eskwela, bumalik siya sa bahay at kinuha ang susi ng kotse. Hindi siya nagpalit ng damit. Hindi siya nag-ayos. Ayaw niyang magmukhang kakaiba. Lumabas si Rafael, ilang minuto ang lumipas. Nakita niya mula sa malayo kung paano itong sumakay sa kotse at umalis. Hindi naman siya agad sumunod. Hinayaan niya munang lumayo ang sasakyan. Binilang ang ilang minuto sa isip niya. Ngayon, sabi niya sa sarili, sinundan niya ang kotse na Rafael mula sa malayo. Hindi dikit, hindi halata. Sanay siyang magmaneho sa ganitong distansya. Parang hindi siya kasama sa ruta. Habang umaandar ang sasakyan, napapansin niya ang paligid. Mga kalsadang pamilyar. Mga liko na dati pauwi lang sa opisina o sa mall. Pero maya-maya, nag-iiba ang direksyon. Paakyat. Mas tahimik ang kalsada. Mas maraming puno. Mas presko ang hangin na pumapasok sa bintana kahit mainit ang araw. Naaamoy niya ang lupa at dahon. Yung amoy ng probinsya kahit nasa loob ka pa rin ng lungsod. Antipolo, naisip niya. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. Pumasok ang kotse ni Rafael sa isang gated subdivision. Mataas ang bakod, may guardhouse, maayos ang paligid. Tahimik, hindi ito lugar ng biglaang lakad. Hindi ito lugar ng pansamantalang tagpuan. Huminto si Elena sa di kalayuan. Nakita niya kung paanong kinausap ni Rafael ang guard. Isang tangulang, isang bukas ng gate. Parang pamilyar. Pumasok ang kotse. Sumunod si Elena, pero mas mabagal. Nang makapasok siya, nakita niya ang malinis na kalsada. Mga bahay na magkakaparehong estilo. May mga halaman. May mga batang nagbibisikleta sa gilid. Isang komunidad, isang tahimik na mundo. Sinundan niya ang kotse hanggang sa huminto ito sa harap ng isang bahay. Hindi malaki, hindi rin maliit. May maliit na garden sa harap, may mga laruan sa damuhan. Mga laruan ng bata. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi siya bumaba ng kotse, hindi siya lumapit. Nanatili lang siya sa loob, nakatingin. Bumukas ang pinto sa passenger seat. Isang babae ang bumaba. Mahabang buhok, diretso. Umabot hanggang likod. Payat ang katawan. Simple lamang ang suot. Plain na damit, walang arte. Mukhang hindi naghahabol ng pansin. At sa braso niya ay isang bata. Mga 3 o 4 na taong gulang. May hawak na maliit na bag. May suot na rubber shoes na mukhang bago. Nakatingin sa paligid na parang sanay na sa lugar. Nanlabo naman ang paningin ni Elena. Ito ang bunso, naisip niya. Ito ang batang pinag-uusapan nila. Lumabas si Rafael sa driver's seat. Lumapit sa bata. Inangat ito saglit. Isang halik sa noo. Isang yakap na hindi niya madalas makita sa bahay kapag kapagod ito. Parang natural. Parang araw-araw. Hindi niya narinig ang usapan. Hindi niya kailangang marinig. Sapat na ang galaw. Ang mga ngiti. Ang paraan ng paglapit ni Rafael sa bata. Parang ama. Napahawak si Elena sa manibela. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay niya. Ramdam niya ang init sa mata niya. Pero hindi pa bumabagsak ang luha. Hindi siya bumababa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumapit para magtanong ng bakit. Hindi pa. Hindi niya kaya. Sa halip pinaandar niya ang sasakyan. Dahan-dahan, tahimik, umalis siya sa subdivision na parang wala siyang nakita. Paglabas niya sa main road at saka bumigay ang katawan niya. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Pinatay ang makina, ipinatong ang noo sa manibela. At doon, tahimik siyang umiyak. Walang hagulgol. Walang sigaw. Tuloy-tuloy lang pagpatak ng luha.
Parang ulan na walang kulog. Ramdam niya ang sakit sa dibdib. Yung sakit na hindi mo alam kung saan eksakto. Pero alam mong totoo. May anak siya. Bulong niya sa sarili. May isa pa siyang anak. Naaalala niya si Milo. Ang mga tanong ng anak niya kapag wala si Rafael. Ang mga pagkakataong sinabi niyang busy lang si Papa. Ang mga pangakong next time na lang. Samantalang dito, may isang batang may buong atensyon ng ama. Pinunasan niya ang mga mata niya. Huminga ng malalim. Tiningnan ang sarili sa salamin. Namumula ang mata. Maputla ang mukha, pero gising. Mas gising kesa dati. Hindi niya kailangan lumapit. Hindi niya kailangang magpakilala. Hindi niya kailangang makikonfront. Sapat na ang nakita niya. Bumalik siya sa kalsada at nagmaneho pa uwi. Habang umaandar ang sasakyan, napansin niya ang mga puno, ang langit, ang mga bahay na nadaanan niya. Lahat parang pareho pa rin, pero siya, hindi na. Pagdating niya sa bahay, tahimik ang lahat. Umupo siya sa sala. Tahimik, walang ginagawa. Walang iniisip. Parang ubos na ang luha. Sa araw na yon, may isang bagay na tuluyang nagbago. Hindi na lang lihim ang hinahabol niya. Hindi na lang ebidensya. Nakita niya na ang buhay na itinago sa kanya. At sa katahimikan ng hapon, malinaw na malinaw sa kanya ang susunod na hakbang. Hindi siya pwedeng manatili. Hindi niya pwedeng hayaang lumaki ang anak niya sa ganitong kasinungalingan. Tahimik ang bahay, pero sa loob ni Elena, may desisyong hindi na mababawi. Maaga pa lang nasa biyahe na si Elena papunta sa Quezon City. Hindi siya nagmadali pero hindi rin siya nag-atubili. May kakaibang katahimikan sa loob niya. Yung katahimikang dumarating kapag tapos ka ng umiyak. Tapos ka ng magtanong ng bakit. At handa ka ng makarinig ng sagot kahit na masakit. Sa loob ng taxi, nakatingin siya sa bintana. Dumadaan ang mga billboard, mga lumang tindahan, mga taong abala sa sariling buhay. Amoy gasolina at alikabok ang hangin. Karaniwan lang ang araw. Pero para sa kanya, ito na ang unang araw na humarap siya sa katotohanan ng may plano. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang gusali. Hindi to mataas. Walang ingrandeng karatala. May maliit lamang na plakang nakasabit sa pinto. Law Office. Simple, tahimik. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa loob ay amoy papel at kape. May bentilador na maingay. May ilang folder sa mesa. May sekretaryang ngumiti sa kanya ng magalang. May appointment po ba kayo? Tanong nito. Oo, sagot na Elena. Kay Attorney Reyes? Pinaupo siya sa maliit na waiting area. Umupo siya ng tuwid. Hawak ang bag niya sa kandungan. Nasa loob ang mga papel na sinadya niyang dalhin. Mga resibo, screenshots, isang maliit na notebook kung saan niya sinulat ang mga petsa at oras. Hindi yon perpekto. Hindi kompleto. Pero, totoo. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya ng abogada. Pumasok siya sa opisina. Maliit lang naman ang kwarto. May isang mesa, 2 upuan at isang bintana na bahagyang bukas. May amoy ng lumang libro at freshener na lemon. Umupo ka, sabi ng abogada na mahinahon ng boses. Umupo si Elena, sandaling katahimikan. Anong maitutulong ko? Tanong ng abogada. Hindi agad nagsalita si Elena. Pinag-isipan niya kung saan magsisimula. Paano mo ikukwento ang 6 na taon ng buhay na parang biglang naging kasinungalingan? My husband, panimula niya. May ibang pamilya. May anak. Diretso at walang paligoy-ligoy. Tahimik na nakinig ang abogada. Hindi siya nag-react. Hindi naggulat. Parang sanay na. Ikinwento ni Elena ang lahat. Ang narinig niya sa bahay, ang sunglasses, ang pabango, ang call logs, ang profile at ang nakita niya sa antipolo. Hindi siya nagdagdag. Hindi siya nagbawas. Katotohanan lang. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang sarili niya na steady ang boses. Malinaw ang isip. Hindi na siya yung babaeng nanginginig sa likod ng pinto. Isa na siyang ina na nagtatanggol. May anak po kami, dagdag niya. Ayoko madamay siya. Tumango ang abogada.
Ilang taon na ang bata? 7. Okay, sagot nito. Makinig ka muna. Ipinaliwanag ng abogada ang mga dapat niyang malaman tungkol sa kustodiya na bilang ina. May karapatan siya, lalo na kung may ebidensya ng pagtataksil at kung may panganib sa emosyonal na kalagayan ng bata. Tungkol sa ari-arian, kung ano ang conjugal, kung ano ang dapat dokumentohin. Tungkol sa ebidensya, kung alin ang legal, alin ang dapat niyang patibayin. Huwag kang padalos-dalos, sabi ng abogada at diretso pero mahinahon. Huwag ka munang makipag-confront. Kapag ginawa mo yon, may posibilidad na itago nila ang mga dapat mong makita. Tumango si Elena. Ang una mong isipin, dagdag nito, ay ang kaligtasan ng anak mo. Emotional at physical. Hindi mo alam kung ano magiging reaksyon ng asawa mo kapag nalaman niyang alam mo na. Nanlamig ang batok na Elena. Hindi niya pa naiisip yon, pero tama. Hindi ko gustong ipaglaban ng sarili ko, sabi ni Elena. Gusto ko lang mailayo ang anak ko sa gulo. Ngumiti ng bahagya ang abogada. Magandang simula yan. Naglista ito ng mga dapat gawin, mga dokumentong dapat kopyahin, mga account na dapat bantayan, mga kilos na dapat iwasan. Praktikal, diretso, walang drama. Habang nakikinig si Elena ay unti-unting nagiging malinaw ang susunod na hakbang. Hindi madali, hindi mabilis, pero posible. Paglabas niya ng opisina ay mas maliwanag ang araw. Mainit, pero hindi niya siya nabibigatan tulad kanina. Huminto siya sa bangketa at huminga ng malalim. Sa isip niya bumalik ang mukha ni Milo. Ang ngiti. Ang tanong na, nasan si Papa? Ang yakap tuwing gabi. Para sa'yo to, sabi niya sa sarili. Hindi siya babalik sa bahay bilang babaeng magtatanong. Babalik siya bilang babaeng may plano. Sumakay siya ng jeep pa uwi. Umupo sa tabi ng pintana. Amoy pawis at plastik ang loob. May mahinang radyo sa unahan. Tahimik lang siya na nakatingin sa labas. Hindi niya alam kung kailan eksaktong kikilos. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Rafael kapag nalaman ng lahat. Pero malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na ito laban ng asawa at mister. Ito ay laban ng isang ina para sa anak niya. At sa araw na iyon, sa isang maliit na opisina sa Quezon City, tinanggap ni Elena ang isang katotohanang matagal niya nang iniiwasan. Hindi sapat ang umalis dahil sa sakit. Kailangan mong umalis ng handa. At siya sa wakas ay handa ng unahin ang hindi kailanman nagkasala, ang anak niya. Maagang muling umuwi si Elena. Hindi dahil may okasyon, hindi dahil may dala siyang pagkain, umuwi siya dahil may pakiramdam siyang kailangan. Isang pakiramdam na hindi na maitataboy. Parang may hinihila siyang pabalik sa bahay. Hindi para magtanong, kundi para marinig ang huling piraso ng katotohanan. Tahimik ang paligid nang pumasok siya sa gate. Wala ang kotse na Rafael sa garahe. Pero may ilaw sa loob ng bahay. Amoy nilulutong bawang ang sumalubong sa kanya. Amoy ng hapunan, amoy ng karaniwang araw. Dahan-dahan niyang isinara ang gate. Hindi siya pumasok agad. Uminto siya saglit. Parang hinihintay ang tibok ng sarili niyang puso na kumalma. Tapos, marahan siyang lumakad papasok. Bago pa man siya makarating sa sala, may narinig na siyang boses. Mula sa loob ng kusina, boses ni Alma. Mababa, may diin. Parang galit na pinipigilan. Hanggang kailan mo balak itago to? Tanong nito. Napahinto si Elena sa may hallway. Nakadikit ang likod niya sa pader. Ang bag niya ay bahagyang bumagsak sa balikat, pero hindi niya inayos. Nakatayo lang siya roon, parang nakapako. Hindi ko alam. Sagot na Rafael. Pagod ang boses. Hindi galit, hindi defensive. Pagod. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Hindi siya umimik. Hindi rin siya gumalaw. Hindi na yan simpleng bagay. Dagdag ni Alma. May anak ka doon. May asawa ka dito. Hindi pwedeng habang buhay mong itatago yan. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ni Elena ang mahinang pag-uga ng kutsara sa baso. Ang lagitik ng kalan.
ang tunog ng bentilador sa kisame. Tapos, nagsalita si Rafael. Anak ko rin yan. Sabi niya ng diretsyo, walang paligoy-ligoy. Hindi ko pwedeng pabayaan. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Elena. Hindi dahil hindi niya yon alam, kundi dahil ngayon niya yon narinig. Mula mismo sa bibig niya. Walang pero, walang pasensya. Walang nagkamali lang ako. May paninindigan. At doon niya tuluyang naintindihan ang lahat. Hindi ito lihim na aksidente. Hindi ito isang pagkakamaling pinagsisisihan. Isa itong buhay na pinili at patuloy na pinipili. Si Elena? Tanong ni Alma, mas mababa ang boses. Paano siya? Tahimik si Rafael sandali. I'll handle it. Sagot niya sa huli. Ayoko masaktan siya. Pero hindi ko rin pwedeng iwan yung isa. Hindi pwedeng iwan ang isa. Ulit ni Elena sa isip niya. At biglang naging malinaw ang lahat ng dapat niyang gawin. Hindi siya pumasok sa kusina. Hindi siya umubo para ipaalam ang presensya niya. Hindi siya nagtanong. Hindi sumigaw. Hindi humarap. Tahimik siyang umatras. Dahan-dahan siyang lumabas ang bahay. Parang magnanakaw sa sariling buhay. Pagdating niya sa labas, huminga siya ng malalim. Naamoy niya ang usok mula sa kapitbahay. Narinig ang tahol ng aso sa malayo. Normal ang mundo, kahit wasak na ang kanya. Diretso siyang pumunta sa eskwelahan ni Milo. Nasa labas pa ang mga bata. Naglalaro habang hinihintay ang sundo. Nang makita siya ni Milo, tumakbo ito agad papunta sa kanya. Mama! Masiglang tawag ng bata. Yumuko si Elena at niyakap ng mahigpit. Mas mahigpit kesa dati. Uuwi na tayo. Sabi niya at pilit na kalmado ang boses. Oo, sagot ni Milo. Nasaan si Papa? Sandaling natahimik si Elena. Pinisil niya ang kamay ng anak niya. Bese si Papa, sagot niya. Tayo na lang muna. Hindi siya nagsinungaling. Hindi rin niya sinabi ang buong katotohanan. Hindi pa. Hindi para sa batang 7 taong gulang. Pag-uwi nila sa bahay, hindi na siya pumasok sa kusina. Dumiretso siya sa kwarto. Kinuha niya ang isang maliit na bag, yung luma pero matibay. Inilagay niya ang ilang damit ni Milo. Isang jacket, isang paboritong laruan, isang libro. Tahimik ang bahay, wala sina Alma at Rafael sa sala. Naroon pa rin ang tunog ng kusina. Mga kalansing, mga boses. Pero parang malayo na. Bumalik siya sa kwarto at kinuha ang bag niya. Sinilip niya sandali ang paligid, ang kama, ang aparador, ang mga gamit na 6 na taon niya nang tinawag na amin. Wala siyang kinuha na hindi kanya. Wala siyang sinira. Wala siyang iniwang gulo. Lumabas siya ng bahay hawak ang kamay ni Milo. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ng bata. Sa isang lugar na tahimik. Sagot niya. Magbabakasyon muna tayo. Ngumiti si Milo. Okay. Isinakay niya ang bata sa kotse. Isinara ang pinto. Umiikot siya sa driver's seat at sumakay. Bago niya paandarin ang makina, tumingin siya sa bahay. Isang huling tingin, walang galit, walang luha. Pangunawa lang. Umandar ang kotse. At sa likod nila ay nanatili ang isang bahay na puno ng lihim, kasinungalingan at mga desisyong hindi niya ginawa, pero siya ang pinagbabayad. Sa gabing iyon, hindi umuwi si Elena bilang asawa. Umalis siya bilang ina. At ang katahimikan na pinili niya, walang confrontation, walang eksena, hindi kahinaan. Ito ang pinakamalinaw na desisyong ginawa niya sa buong buhay niya, para sa anak at sa sarili niya. Madaling araw pa lang gising na si Elena. Tahimik ang inuupahan nilang maliit na kwarto. Isang pansamantalang tinutuluyan matapos siyang umalis sa bahay. Mahina ang ilaw mula sa bintana. May amoy ng lumang kahoy at kape mula sa kapitbahay. Si Milo ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Yakap ang paboritong stuffed toy. Tinitigan niya ang anak niya sandali. Ito ang dahilan, sabi niya sa sarili. Ito lang. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang bag na inilagay niya sa ilalim ng mesa.
Doon niya itinago ang mga dokumentong matagal niya nang inipon sa isip. Ngayon lang niya tuluyang hahawakan. Binuksan niya ang folder. Birth certificate yon ni Milo. Passport, school records. Maingat niya nilabas ang mga ito at nilagay sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang cellphone at kinuna ng malinaw na litrato ang bawat isa. Isa-isa. Walang minadali. Parang bawat click ng camera ay pagsara ng isang pinto sa likod niya. Matapos noon, iniligay niya ang original sa isang envelope. Sinelyuhan, isiniksik sa bag na hindi niya iiwan kahit na kailan. Umupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Hindi ito pagtakas, ito ay paghahanda. Kinagabihan habang natutulog si Milo sa sala ng maliit na lang tinutuluyan, lumabas si Elena para pumunta sa bangko. Tahimik ang kalsada, may iilang ilaw lang. Amoy usok at basa ang hangin, parang uulan. Sa loob ng bangko malamig ang aircon, tahimik at may dalawang teller. Lumapit siya sa counter, hawak ang ATM card niya. Yung personal niyang ipon. Hindi kailanman hinawakan ni Rafael. Magbubukas po ako ng hiwalay na account, sabi niya ng diretso. Walang tanong ang teller, walang usisa. Normal na transaction lang para sa mundo. Pero para kay Elena, ito na ang unang hakbang sa sariling lupa. Inilipat niya ang buong ipon niya. Hindi niya tinira ang kahit piso sa lumang account. Habang pinipirmahan niya mga papeles, ramdam niya ang kakaibang halo ng takot at gaan. Takot sa hindi niya alam. Gaan sa wakas na may kontrol na siya. Paglabas niya ng bangko, huminga siya ng malalim. Mas malamig na ang hangin. Mas madilim ang langit. Pero mas malinaw ang isip niya. Kinabukasan maaga ulit siyang gumising. Habang kumakain ng tinapay si Milo, nagkunwari siyang normal lang ang lahat. Ngumiti, nagtanong kung masarap pa ang pagkain. Hinayaan siyang maglaro. Ma, saan tayo pupunta? Tanong ng bata. May biyahe tayo, sagot niya. Adventure. Kumislap ang mata ni Milo. Plane? Napangiti si Elena. Oo. Habang naglalaro ang bata, binuksan niya ang laptop. Tahimik ang paligid. Naririnig niya ang electric fan. At ang kaluskos ng mga ibon sa labas. Nag-search siya ng flights. Manila to Iloilo. One way. Napatigil siya sandali bago pindutin ang button. Hindi dahil sa duda, kundi dahil alam niyang kapag ginawa niya ito, wala nang atrasan. Naaalala niya ang dagat sa Iloilo, ang tahimik na hapon, ang mga lugar na walang nakakakilala sa kanila. Isang lugar na pwedeng magsimula ulit. Pinindot niya ang Book Now. Nag-input ng pangalan niya, pangalan ni Milo, petsa. Nagbayad siya gamit ang card. May lumabas sa confirmation. Booking successful. Napaupo siya sa upuan. Parang may bigat na biglang nawala sa balikat niya. At may bago ring dumating. Responsibilidad. Tapang, pagpapatuloy. Isinara niya ang laptop. Hindi niya sinabi kahit kanino. Hindi sa kaibigan, hindi sa kapamilya, hindi kahit kanino. Hindi dahil ayaw niyang humingi ng tulong, kundi dahil alam niyang mas ligtas ang katahimikan. Sa gabing yon, inayos niya ang mga gamit nila. Hindi marami, damit lang. Laruan ni Milo, isang maliit na frame na may litrato na lang mag-ina. Hindi siya kumuha ng kahit anong galing sa bahay na iniwan niya. Wala siyang hinanakit na dapat akin to. Ang mahalaga lang, ang dala niya ay sapat. Habang tinutupi niya ang mga damit, naamoy niya ang sabon na ginamit niya kanina. Amoy malinis, amoy bago. Lumapit si Milo at yumakap sa kanya mula sa likod. Mama, sabi ng bata. Masaya ako. Napapikit siya sandali. Ako rin. At sa sandaling yon, alam niyang tama ang ginagawa niya. Hindi madali, hindi perpekto, pero tama. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, handa na ang lahat. Isang maleta, isang backpack, isang ina at isang bata. Bago sila lumabas ang tuluyan, tumingin si Elena sa paligid. Tahimik, walang alaala, walang habol. Hindi siya lumingon pabalik. Dahil ang hinaharap na pupuntahan nila,
Kahit hindi sigurado, ay mas ligtas kesa sa nakaraan. At sa paghahandang yon, sa mga dokumentong kinopya, sa perang inilipat, sa tiket na binili ng walang paalam, unti-unting pinutol na Elena ang tali ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Hindi pa siya nakakaalis pero handa na siya. At minsan, sapat na yon para magsimulang mabuhay ulit. Maagang umaga nang bumukas ang pinto ng bahay. Hindi iyon ang karaniwang ingay ng umagang may naghahanda ng almusal. Walang tunog ng kawali, walang yabag ng tsinelas, walang batang tumatakbo sa sala. Tahimik. Pumasok si Alma sa loob. Dala ang supot ng pandesal. Huminto siya agad sa gitna ng sala. Nakatayo roon at parang may mali. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Rafael? Tawag niya at walang sumagot. Nilapag niya ang supot sa mesa. Napansin niya agad ang katahimikan ng bahay. Ang katahimikang hindi normal. Walang bag si Milo sa tabi ng sofa. Walang sapatos sa may pintuan. Walang jacket na Elena na karaniwang nakasabit sa likod ng upuan. May papel sa gitna ng mesa. Isang simpleng papel, nakatupi sa gitna. Lumapit siya at dinampot iyon. Binasa. "Huwag mo kaming hanapin." Nanlamig ang kamay niya. Parang may humigop ng hangin sa loob ng bahay. Lumabas si Rafael mula sa kwarto. Nakasuot ng pang-itaas. Halatang bagong gising. "Ma?" tanong niya. "Bakit?" Inabot ni Alma ang papel. Pagkabasa pa lang ni Rafael, bumagsak ang balikat niya. Napatayo siya ng tuwid. Parang may biglang bumangga sa dibdib niya. "Nasaan sila?" tanong niya na halos pabulong. Hindi naman sumagot si Alma. Nagsimula siyang maglakad papunta sa kwarto. Binuksan ang aparador, walang laman ng kalahati. Binuksan ang drawer, wala ang mga damit na Elena. Wala ang mga gamit na Milo. "Tumawag ka sa kanya," sigaw ni Alma at nanginginig ang boses. Mabilis na kinuha ni Rafael ang phone niya. Tinawagan si Elena. "Unavailable." Tinawagan ulit. "Cannot be reached." Lumabas siya ng bahay. Tumingin sa garahe. Wala na ang kotse. "Hindi pwede," bulong niya. "Hindi niya gagawin to." Pero ginawa na. Nagsimula ang gulo. Tinawagan ng bayaw. Tinawagan ng kung sino-sino. May galit, may takot, may sisihan. "Sinabi ko na sa'yo," sigaw ni Alma. "Sinabi ko na magiging ganyan yan kapag nalaman." "Hindi ko akalaing aalis siya," sagot ni Rafael na paos. "Hindi ko naisip." "Hindi ka nag-iisip," putol ni Alma. "Kasi akala mo andyan lang siya, maghihintay." Tahimik si Rafael, nakaupo sa sofa. Hawak ang phone at paulit-ulit tinatawagan ng numerong ayaw sumagot. Sa loob-loob niya ay may bumubulong na katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Umalis na sila. Hindi na sila babalik. Samantala, sa loob ng eroplano nakaupo si Elena sa tabi ng bintana. Mahigpit ang yakap niya kay Milo. Ang bata ay nakasandal sa dibdib niya. Bahagyang antok. May suot na headphones na masyadong malaki sa ulo niya. "Mama," bulong ni Milo. "Lilipad na tayo?" "Oo," sagot na Elena. "Hawak ka lang ha." Umugong ang makina ng eroplano. Kumabog ang dibdib ni Elena sa bawat galaw. Naamoy niya ang recycled air. Ang bahagyang amoy ng kape mula sa likod. Ang plastic ng upuan. Habang umaandar ang eroplano sa runway, pumikit siya sandali. Eto na yon. Hindi niya na tiningnan ang phone niya. Hindi niya inisip kung ilang tawag ang papasok. Hindi niya inisip kung ano ang sinabi nila sa bahay. Ang inisip niya lang, ang init ng katawan ng anak niya, ang tibok ng dibdib nito. Buhay, ligtas. "Ma," sabi ni Milo at biglang nagmulat ng mata. "Saan tayo pupunta?" "Sa bagong bahay," sagot niya. "May dagat doon." Napangiti ang bata. "May buhangin?" "Oo. Pwede ako magtayo ng castle?" "Oo," sagot na Elena at napangiti rin. "Marami." Umakyat ang eroplano.
Unti-unting lumiit ang mga ilaw sa ibaba. Naging parang mga bituin sa lupa. Isang lungsod na dati niyang tinawag na tahanan. Ngayon, isang alaala na lang. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa bigat ng desisyong alam niyang tama. Sa bahay na iniwan nila, patuloy ang gulo. Hanapin natin sila, sabi ng bayaw. Baka sa probinsya. Hindi mo siya kilala, sagot ni Alma na galit. Kapag umalis yan, hindi yan mag-iiwan ng bakas. Tahimik si Rafael, nakatingin sa papel sa mesa. Paulit-ulit, binabasa ang 4 na salita. Huwag mo kaming hanapin. Ngayon, hindi niya naintindihan. Hindi ito pananakot. Hindi ito drama. Ito ay hangganan. Sa loob ng eroplano bumukas ang seatbelt sign. Tumahimik ang paligid. Si Milo ay tulog na, mahimbing. Hinimas si Elena ang buhok ng anak niya. Nakatingin sa ulap sa labas ng bintana. Puti, malambot at parang bagong simula. Sa sandaling yon, wala siyang galit. Wala ring takot. May lungkot, oo. Pero may mas malakas-lakas ang loob. Umalis siya ng walang sigawan. Walang eksena, walang paliwanag. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang may mga laban na hindi kailangang ipanalo sa harap ng kalaban. May mga laban na sapat nang mailigtas mo ang sarili mo at ang anak mo. At habang patuloy na lumilipad ang eroplano palayo, iniwan ni Elena ang isang buhay na hindi kailanman naging totoo. Hindi siya nawala. Pinili niyang matagpuan ang sarili niya sa lugar kung saan walang lihim, walang kasinungalingan, at walang kailangang magtago. Unang umaga ni Elena sa Iloilo, ginising siya ng tunog ng alon. Hindi ito malakas at nagbabadyang unos, banayad lang, paulit-ulit at parang mahinang paalala na gumagalaw ang mundo dahil tumigil ang kanya noon. Binuksan niya ang bintana ng maliit na lang apartment. Pumasok ang sariwang hangin, maalat, malamig at may halong amoy ng araw. Kita niya ang dagat sa di kalayuan. Hindi perpekto ang tanawin. May ilang bangka, may basurang inaanod sa gilid, pero totoo, tahimik, malaya. Sa likod niya narinig niya ang paggalaw ni Milo. Mama, antok na tawag ng bata. Naririnig ko yung tubig. Ngumiti naman si Elena. Dagat yon, anak. Bumangon si Milo at tumakbo papunta sa bintana. Nanlaki ang mata niya. Totoo pala? Tumawa si Elena. Isang tawang matagal nang hindi lumalabas sa kanya. Hindi pilit. Hindi maingat. Totoo rin. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nilang inayos ang buhay nila. Maliit lang ang apartment. Isang kwarto, isang sala na may kusina, at isang banyo na laging may buhangin sa sahig. Pero sapat. Pinag-aralan ni Elena ang ruta papunta sa paaralan ni Milo. Isang public school na malapit lang. Sa unang araw, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak niya habang papasok sila sa gate. Ma, sabi ni Milo, may friends kaya ako dito? Sigurado, sagot niya. Ikaw pa. At tama nga siya. Sa hapon, umuwi si Milo na may kwento tungkol sa bagong kaklase. Tungkol sa guro na may malakas na boses. Tungkol sa kantang inawit nila sa klase. Habang nakikinig si Elena, may unti-unting gumagaan sa dibdib niya. Isang bigat na hindi niya namalayang matagal na pala niyang dala. Sa gabi, habang natutulog si Milo, nauupo si Elena sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Doon siya nakikipag-usap sa abogado. Email, tawag, dokumento. Malayo man, tuloy ang proseso. Tahimik, maayos, walang drama. Unahan niyo po ang stability ng bata, sabi ng abogado sa isang tawag. Andyan na kayo sa tamang lugar. Tumango si Elena kahit hindi siya nakikita. Alam niya iyon ngayon. Samantala sa Maynila, bukas ang ilaw sa sala kahit hating gabi na. Umuwi si Rafael sa bahay na parang laging may hinahanap. Inilapag niya ang bag sa mesa. Ang mesa na dati puno ng kwento ni Milo, ng tanong ni Elena, ng ingay ng buhay,
Ngayon, katahimikan na. Nilakad niya ang buong bahay. Binuksan ang kwarto, walang kama na gusot sa kabilang side. Walang damit sa aparador, walang laruan sa sahig. Umupo siya sa gilid ng kama, humawak sa ulo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga huling linggo ng mga sinabing overtime. Ang mga gabing may pabango, ang mga tawag na inilihim niya. At ngayon, wala na ang lahat. Sinubukan niyang tawagan si Elena ilang beses. Nagpadala ng mensahe, walang sagot. Sinubukan niyang hanapin sa mga kaibigan, sa kamag-anak, wala. Hanggang sa isang gabi, dumating ang tawag mula sa kabilang linya, si Kara. Raf, sinabi nito na iritable ang tono. Bakit hindi ka sumasagot? Kailangan ko ng pera. Late na naman yung padala. Napapikit si Rafael. Hindi ngayon. Sagot niya at pagod. Hindi ngayon? Kailan? Anak mo rin to ah. Sigaw ni Kara. At doon ay parang may tumama sa kanya. Hindi naman ganito magsalita si Elena. Hindi yung ganitong humingi. Hindi ganito magbato ng salita. Sa mga sumunod na araw mas lumabas ang tunay na ugali ni Kara. Ang panunumbat, ang galit, ang pananakot. Ang pagiging malayo sa katahimikan na tibay na nakasanayan niya kay Elena. Unti-unting pumasok sa isip niya ang isang masakit na realisasyon. Anong pinagpalit ko? Umuwi siya sa isang gabi na halos hindi na makalakad sa bigat ng dibdib. Umupo siya sa sofa at tumingin sa pader kung saan dati may drawing si Milo. Ngayon, bakas na lang ng tape. Doon siya tuluyang bumigay. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil naiwan niya ang tama. Samantala sa Iloilo nakaupo si Elena sa buhangin. Pinapanood si Milo na nagtatayo ng maliit na castle. May dalang kape sa kamay, may araw sa balat, may hangin sa buhok. Ngumiti siya, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil gumagaan na. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya iniisip kung sino ang kulang. Iniisip niya kung ano ang sapat. At sapat na yon, isang anak na ligtas, isang umagang may dagat, isang buhay na walang kailangang itago. Habang si Rafael ay patuloy na naghahanap ng nawala, si Elena ay unti-unting natagpuan ang sarili niya. At minsan, iyon ang pinakamasakit na parusa. Ang malaman na ang iniwan mo, natutong mabuhay nang wala ka. Dumating ang sobre isang hapon. Plain lang, walang marka, walang paliwanag. Iniwan ng courier sa guardhouse at inakyat sa bahay. Nang makita iyon ni Rafael sa mesa, alam na niya agad. Kahit hindi pa niya binubuksan, parang may humigpit sa dibdib niya. Kinuha niya ang sobre, umupo, dahan-dahan niyang binuksan. Parang umaasang may magbabago kapag mas mabagal ang galaw niya. Wala. Legal papers, formal, malamig, diretso. Paghihiwalay, custody, limitasyon. Walang sulat kamay ni Elena, walang paliwanag, walang bakit. Lawyer na lang ang nagsasalita. Napatawa siya at isang maikling tawang walang tunog. Hanggang dito na lang pala, naisip niya. Hanggang papel na lang. Hinawakan niya ang dokumento, pero parang hindi kanya ang kamay. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang unang araw na umalis si Elena. Ang sulat na huwag mo kaming hanapin. Ang katahimikan ng bahay na hindi na napuno kahit minsan. Huli na ang pagsisisi. Huli na ang lahat ng kung sana. Samantala, sa Iloilo, iba ang umaga. Maaga pa lang bukas na ang maliit na cafe sa gilid ng kalsada. Doon nagtatrabaho ngayon si Elena. Hindi engrande. Hindi mataas ang sweldo, pero sapat na. May amoy ng bagong timplang kape tinapay sa hangin. May mga regular na customer. May pangalan na siyang tinatawag ng barista. Ate Elena, isang pangalan na walang takot. Matapos ang shift niya, dumiretso siya sa tabing dagat. Nakapaa siya sa buhangin. Hawak ang tsinelas. Mainit ang araw, pero may hangin. May amoy alat at araw. Yung amoy ng lugar na hindi humihingi ng paliwanag kung bakit ka naroon.
Sa di kalayuan, naglalaro si Milo. May maliit na timba, may pala. Gumagawa ng buhangin sa kastilyo. Mas mataas kesa kahapon. Mas buo. Tumatakbo siya, tumatawa, walang iniisip kundi kung saan ilalagay ang susunod na pader. Pinanood siya ni Elena. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya nagmamadali. Umupo lang siya sa buhangin at hinayaang dumaan ng sandali. Naaalala niya ang sarili niya noon. Laging nag-aantay, laging nag-a-adjust. Laging tahimik para hindi masira ang pamilya. Tahimik, hindi dahil payapa, kundi dahil takot. Ngayon tahimik pa rin siya, pero iba na. May lakas sa katahimikan niya. Tumunog ang phone niya at isang mensahe mula sa abogado. Naipadala na po ang final documents. Moving forward, lahat po ay dadaan na dito. Tumayo siya kahit hindi na nakikita. Salamat, sagot niya. Ibinaba niya ang phone at muling tumingin kay Milo. Mama! Sigaw ng bata. Tingnan mo to! Lumapit siya. Umupo sa tabi ng anak niya. Pinagmasdan ng kastilyo. May pader. May maliit na hukay na parang moat. Maganda, sabi niya. Ngumiti si Milo. Sa atin to, ma. Napangiti si Elena. Oo, naisip niya. Sa atin. Sa Maynila, nakaupo pa rin si Rafael sa sala. Hawak ang papel. Wala nang galit si Alma. Wala nang sigawan. Pagod na lang ang lahat. Hindi na siya babalik. Sabi ng biyanan niya. Para ngayon lang tinanggap. Tahimik naman si Rafael. Hindi niya na sinisi si Elena. Hindi na rin niya sinisi ang iba. Sa huli, malinaw kung saan nagsimula ang lahat. Sa mga desisyong ginawa niya araw-araw. Sa mga lihim na iniisip niyang kaya niyang kontrolin. At ngayon, may buhay na tumuloy kahit wala siya. Samantala, sa tabing dagat tumayo si Elena at pinunasan ng buhangin sa pala niya. Tumayo rin si Milo at hinawakan ng kamay niya. Mama, tanaw ng bata, uuwi na tayo? Oo, sagot niya. May lulutuin pa tayo. Habang naglalakad sila palayo sa dagat, tumingin siya sandali sa likod, sa alon, sa araw, sa buhangin na may bakas ng paa nila. Hindi niya ito iiwan para takasan ng nakaraan. Iniwan niya ito dahil tapos na siya doon. Sa isip niya, may isang boses. Hindi malakas, hindi galit, pero malinaw. Isang boses na dati niyang pinatahimik, pero ngayon ay hinayaan niya ng magsalita. Ang pag-alis ko ay hindi pagtakas. Ito ang pagliligtas sa anak ko at sa sarili ko. At sa wakas, totoo na iyon. Hindi siya bumalik para ipaglaban ang mali. Hindi siya nanatili para ayusin ang hindi niya sinira. Pinili niyang umalis. At sa pag-alis na iyon, natutunan niyang mabuhay ng buo. Hindi na siyang babaeng nakatayo sa likod ng pinto, nanginginig, nakikinig sa mga lihim. Siya nang babaeng nakatayo sa ilalim ng araw, hawak ang kamay ng anak niya na walang tinatago, walang kinatatakutan. At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa sigawan, hindi sa paghihigante, kundi sa katahimikang pinili. Isang katahimikang may lakas, isang katahimikang may hangganan, isang katahimikang hindi na kailanman babaliin ng kasinungalingan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!